Bumalik siya mula sa biyahe na handang mamuhay sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay, ang kanyang kasal. Ngunit sa pagdaan niya sa isang parke, natagpuan niya ang sariling ina na natutulog sa kalsada, kayakap ang dating katulong sa bahay. Ang akala niyang hindi pagkakaunawaan ay naging isang malupit at planadong balak na ganap na nagpabago sa kanyang tadhana. Ang seremonya ay nakansela at ang pumalit dito ay isang kwento ng katarungan, pagbabayad sala at tahimik na katapangan. Kung ang kwentong ito ay nakakuha ng iyong interes, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung mula sa anong lungsod mo kami pinapanood. Itutuloy na natin. Mabagal na dumarating ang umaga sa Metro Manila, dala ang malabong liwanag na tanging ang malalaking lungsod lamang ang nakakaalam. Sinusubukan ng araw na butasin ang makapal na hamog na pilit na yumayakap sa matatayog na gusali ng Makati habang ang trapiko ay nagsisimula na sa araw-araw na ritual ng mga busina at nagmamadaling makina. Inayos ni Mateo ang relo sa kanyang pulso at huminga ng malalim. Pagkatapos ng 3 buwang pagbibiyahe sa mga opisina sa ibang bansa, pagtapos ng mga negosyo at pagpapalawak ng kumpanyang itinayo niya ng may matinding pagsisikap, sa wakas ay nakabalik na siya. At hindi ito ordinaryong pagbabalik. Ito ang araw ng kanyang kasal. Binabagtas ng taxi ang Ayala Avenue sa katangi-tanging bagal ng mga umaga sa Maynila. Pinagmamasdan ni Mateo sa bintana ang mga taong nagmamadaling naglalakad. Bawat isa ay nawawala sa sarili nilang mundo, dala ang kani-kanilang mga alalahanin. Napangiti siya sa sarili. Sa loob ng ilang oras, makakatabi na niya si Bianca, magsasabi ng oo sa harap ng mga kaibigan, pamilya at mga kasamahan sa trabaho. Ang lahat ay naplano na hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang seremonya ay gaganapin sa ganap na alas 5 ng hapon sa isa sa pinakamagagarang bulwagan sa Forbes Park. Si Bianca ang nag-asikaso sa bawat ayos, bawat detalye ng dekorasyon habang siya ay wala. Tiwala. Iyon ang pundasyon ng isang matatag na relasyon, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. 2 taon na ang nakalilipas nang pumasok si Bianca sa kanyang buhay, dala ang masiglang enerhiya ng isang taong alam na alam ang gusto niya. Maganda siya, mahusay magsalita at laging maayos ang hitsura. Nagtatrabaho siya sa digital marketing at mayroon siyang determinadong kilos ng isang taong ipinanganak para mamuno. Pakiramdam ni Mateo ay napakaswerte niya. Pagkatapos ng maraming relasyong hindi nagtagumpay, sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang taong tila nakakaunawa sa kanyang bilis, sa kanyang mga ambisyon at sa kanyang mga pagkakataong wala siya. Hindi kailanman nagreklamo si Bianca sa mahahabang biyahe niya. Hindi kailanman kinuwestiyon ang kanyang mga prioridad. Laging sinasabi nito na nagtitiwala ito sa kanya at nagtitiwala rin siya rito. Ang kanyang ina, si Nanay Elena, ay 74 na taong gulang na at nakatira sa kanya simula nang pumanaw ang kanyang ama, 5 taon na ang nakalilipas. Isa itong babaeng tahimik, matipid magsalita, ngunit may matatag na presensya. Palaging sinisiguro ni Mateo na makuha nito ang pinakamabuti. Kaya naman kinuha niya si Aling Inday, isang babaeng nasa katanghalian ng buhay, pasensyosa at dedikado upang samahan si Nanay Elena sa araw. Si Aling Inday ay tahimik, mahusay magtrabaho at tinatrato ang kanyang ina ng may tunay na pagmamahal na nagpapakampante sa kanya. Kapag silang dalawa ang nasa bahay, nakakapagbiyahe siya ng walang guilt o iyon ang akala niya. Nang lumiko ang taxi sa kalsadang patungo sa kanyang kondo, nakiusap si Mateo sa driver na bagalan ang takbo. Gusto niyang dumaan sa Ayala Triangle Gardens, isa sa iilang luntiang kanlungan sa gitna ng sementadong kagubatan. Dati siyang naglalakad doon tuwing weekend bago naging madalas ang kanyang mga biyahe. May kung ano sa umagang iyon na nagtulak sa kanya na gustong maamoy ang mga halaman, marinig ang awit ng mga ibon at muling kumonekta sa lungsod na mahal niya. Huminto ang driver malapit sa pasukan ng parke. Binayaran ni Mateo ang pamasahe, kinuha ang kanyang maliit na maleta at nagpasyang lakarin ang huling ilang kanto pauwi. Presko ang hangin at kailangan niya ang mga minutong iyon ng katahimikan bago sumabak sa abala ng kasal. Tinawid niya ang mga gate ng parke at sinundan ang isa sa mga luntiang daanan. May mga nagjo-jogging sa umaga, mga taong naglalakad ng aso at mga matatandang nakaupo sa mga bench habang nagbabasa ng dyaryo. Ang araw-araw na buhay, simple at tapat. Doon siya napahinto.
Sa isang bench sa ilalim ng malabay na puno, dalawang babae ang natutulog ng nakaupo, magkayakap sa isa't isa. Halatang pagod na pagod sila, gusot ang mga damit at may isang telang bag sa tabi nila. Ang isa sa kanila ay nakayapak. Nakaramdam si Mateo ng sikip sa dibdib, ang uri ng sikip na dumarating ng walang babala at sumasakal sa lalamunan bago pa man maproseso ng isip ang nakikita ng mga mata. Humakbang pa siya ng kaunti, dahan-dahan na tila natatakot na baka maglaho ang nakikita niya kapag lumapit siya ng mabilis. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang luminaw ang imahe. Ang matandang babae na may ubaning buhok na nakapusod ngunit gulo-gulo ay ang kanyang ina. Ang isa naman na nakasandal ang ulo sa balikat nito ay si Aling Inday. Silang dalawa ay natutulog sa labas, pinoprotektahan ang sarili mula sa lamig ng madaling araw gamit lamang ang isang manipis na shawl na nakabalabal sa balikat nilang dalawa. Binitawan ni Mateo ang maleta sa sahig at tumakbo. Nag-react ang kanyang katawan bago pa man maayos ng kanyang isip ang mga kaisipan. Lumuhod siya sa harap nila at marahang hinawakan ang braso ng kanyang ina. Nagising si Nanay Elena ng dahan-dahan, nalilito at ang mga mata ay puno pa ng antok. Nang makilala siya nito, nagbago ang ekspresyon nito. Hindi ito ginhawa. Ito ay kahihiyang hinaluan ng lungkot. Isang kahihiyang hindi kailanman inakala ni Mateo na makikita sa mukha ng babaeng iyon na may mataas na dignidad. Anak, bulong nito, ang boses ay paos at basag. Nay, anong nangyari? Anong ginagawa niyo rito? Nagising din si Aling Inday na natakot nang makita si Mateo, nanginig ang kanyang mga kamay at ibinaba ang kanyang mga mata na tila hindi alam kung saan titingin. Naramdaman ni Mateo na may napunit sa loob niya. Ang dalawang babaeng iyon na iniwan niya sa ilalim ng ligtas na bubong ng kanyang bahay ay naroon vulnerable at nakalantad sa kawalang bahala ng mundo. Paano? Bakit? Aalis tayo rito? Sabi niya, pinipigilan ang boses para hindi siya tuluyang manghina roon. Halina kayo, ngayon na. Tinulungan niya ang dalawa na tumayo, medyo gumiwang si Nanay Elena at hinawakan niya ito ng mahigpit. Sinubukan ni Aling Inday na kunin ang bag, ngunit kinuha ito ni Mateo mula sa kanyang mga kamay. Pumara siya ng taxi na dumadaan sa avenue at maingat silang pinaupo sa likuran na tila may dala siyang napakaselan na bagay. Sumakay siya sa harap at ibinigay ang address ng isang malapit na hotel. Ayaw niya muna silang iuwi sa bahay, hindi pa ngayon. Una, kailangan niyang maintindihan. Sa silid ng hotel pagkatapos maligo ng dalawa at makapagpalit ng malilinis na damit na ipinabili niya sa resepsyon, naghain si Mateo ng kape at umupo sa harap nila. Napakabigat ng katahimikan. Nakatingin si Nanay Elena sa sariling mga kamay at hindi naman tumitigil si Aling Inday sa pagpunas ng mga luhang pilit na umaagos. Ngayon sasabihin niyo sa akin ang lahat, mula sa simula. Huminga ng malalim si Nanay Elena at nagsimula. Matatag ang kanyang boses, ngunit puno ng lumang lungkot na napagtanto ni Mateo na hindi lamang isinilang ng gabing iyon. Ikinuwento nito na simula ng gampanan ni Bianca ang papel bilang magiging asawa at nagsimulang dalasan ang pagpunta sa bahay, may maliliit na bagay nang nagbago. Mga banayad na komento tungkol sa kung paano inaayos ni Aling Inday ang mga muebles, mga pahiwatig na dapat nang magpahinga ng maaga si Nanay Elena para hindi makasagabal. Mga maliliit na pagtatabi na nakabalat kayo bilang kabutihan. Kagabi, pagpapatuloy ni Nanay Elena, dumating si Bianca sa bahay ng gabi na. Iba siya, kinakabahan. Sinabi niyang kanya na ang bahay na yon, na doon na siya titira pagkatapos ng kasal at hindi na niya gusto ni ako o si Aling Inday sa paligid. Sinabi niyang nakakasagabal kami sa mga plano niya, na masyado na akong matanda para intindihin ang modernong mundo at si Aling Inday ay hindi na kailangan. Nararamdaman ni Mateo ang galit na namumuo sa loob niya, ngunit pinilit niyang patuloy na makinig. Pinalayas niya kami doon mismo sa oras na yon. Sinabi niyang pinalitan na niya ang kandado at kung susubukan naming bumalik, tatawag siya ng pulis. Sinubukan ni Aling Inday na makipag-usap pero ayaw makinig ni Bianca. Inalis niya ako sa bahay, anak. Inalis niya ako sa sarili kong bahay. Nabasag ang boses ni Nanay Elena sa huli at nakita ni Mateo ang isang bagay na hindi niya inakalang makikita niya. Ang kanyang ina na laging malakas, laging matatag ay humahagulgol. Si Aling Inday na hanggang noon ay nananatiling tahimik ay sa wakas nagsalita na rin. Mababa ang kanyang boses, halos pabulong. May isa pa pong bagay, Sir Mateo, ayoko sanang sabihin kasi wala akong ebidensya pero ngayon sa tingin ko kailangan na.
Binuksan niya ang telang bag at inilabas ang ilang piraso ng gusot na papel. Mga sulat kamay na mensahe ang mga ito sa isang sulat na hindi agad nakilala ni Mateo. Nahanap ko ang mga sulat na ito nitong mga nakaraang araw. Nasa kwarto ko sa loob ng drawer ng mga damit sa ilalim ng unan ko. Noong una akala ko biro lang, pero naging mas direkta na sila. Kinuha ni Mateo ang mga papel at binasa. Ang una ay nagsasabing, "Tapos na ang oras mo rito." Ang pangalawa, "Mag-ingat ka sa ginagawa mo at sa naririnig mo." Ang pangatlo na pinakabago, "Malalaman mo rin na wala kang lugar sa bahay na ito." Nanginig ang kamay ni Mateo habang hawak ang mga sulat. Hindi ito pabigla-biglang kilos. Ito ay pinagplanuhan. Ito ay malupit. Ito ay premeditado. "Bakit hindi niyo sinabi sa akin?" Umiling si Aling Inday na nahihiya. "Ayoko pong gumawa ng gulo. Akala ko guni-guni ko lang. At ang layo niyo po masyadong busy. Ayoko pong makaabala." Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Tinamaan siya ng guilt na parang isang suntok. Masyado siyang naging abala sa pagbuo ng kanyang imperyo, pagtapos ng mga kontrata at pagpapalawak ng negosyo, kaya hindi niya napansin ang nangyayari sa loob ng sarili niyang bahay. Nagtiwala siya ng bulag, at ang bulag na tiwalang iyon ang naglagay sa 2 taong pinakamahal niya sa pagtulog sa isang bench sa parke. Si Nanay Elena, na mapula pa rin ang mga mata, ay iniabot ang kamay at hinawakan ang mukha ng kanyang anak. "Hindi mo kasalanan, Mateo, hindi mo naman alam." Ngunit nararamdaman niyang kasalanan niya. Nararamdaman niyang dapat sana ay nakita niya. Dapat sana ay napansin niya. Dapat sana ay nagtanong siya. Dapat sana ay naroon siya. Tiningnan niya ang relo. Mag-aalas-10 na ng umaga. Sa loob ng 7 oras, dapat ay papasok na siya sa isang reception hall para pakasalan ang babaeng gumawa niyon. Ang babaeng nagpalayas sa kanyang ina. Ang babaeng nagbanta kay Aling Inday. Ang babaeng nagtago sa likod ng mga ngiti at pangako ng isang mukha na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Tumayo si Mateo at lumakad patungo sa bintana ng hotel. Sa labas, patuloy ang Metro Manila sa kanyang bilis. Mga sasakyan, mga tao, mga gusali, nagpapatuloy ang buhay, walang pakialam sa personal na gulo ng bawat isa. Alam niya ang dapat niyang gawin, alam niya na ang desisyong gagawin niya sa sandaling iyon ay magbabago sa lahat. Wala nang balikan, wala nang gitna. Humarap siya sa 2 babaeng nakatingin sa kanya sa katahimikan, naghihintay. Walang magaganap na kasal ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Elena. "Anak, huwag mong gawin yan dahil sa akin. Hindi lang ito para sa iyo, Nay. Para rin ito sa akin. Muntik na akong makasal sa isang taong hindi ko talaga kilala." At iyon ang mas nakakatakot kaysa sa anupamang bagay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang magdial. Maraming tawag ang kailangang gawin. Maraming paliwanag ang kailangang ibigay. Maraming tulay ang kailangang sunugin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Mateo na ginagawa niya ang tamang bagay. Ang umaga na dapat sana ay simula ng isang bagong buhay ay naging katapusan ng isang ilusyon at simula ng isang bagay na hindi pa niya alam kung ano ang ipapangalan, ngunit may lasa ng katotohanan, katarungan at bagong simula. Habang dinadayal ang numero ni Bianca, tiningnan ni Mateo ng isa pang pagkakataon ang kanyang ina at si Aling Inday. Magkasama sila, nagtutulungan, tulad ng ginawa nila noong malamig na gabi sa parke. At sa sandaling iyon niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito dugo, hindi ito apelyido. Ito ay presensya, ito ay pagkalinga, ito ay ang pananatili roon kapag gumuho ang lahat. At hindi siya naroon noon, pero ngayon narito na siya. Magpakailanman, 3 beses na naputol ang tawag bago sa wakas ay sumagot si Bianca. Naririnig ni Mateo ang mga boses sa background, mga tawa, ang tunog ng isang hall na inihahanda. Naroon siya sa lugar ng seremonya, pinangangasiwaan ng mga huling detalye, masigla ang kanyang boses, tila walang anumang masamang nangyari sa nakalipas na 24 na oras. "Mahal, nakarating ka na? Nandito ako sa hall at napakaganda na nito. Ang mga ayos ng bulaklak ay eksaktong-eksakto sa inakala ko. Hindi ka maniniwala kapag nakita mo. Nasaan ka na? Nasa bahay ka na ba?" Hinawakan ni Mateo ang cellphone ng mahigpit. Bawat masayang salitang lumalabas sa bibig nito ay tila isang insulto. Paano nito nagagawang magpanggap ng ganoon kahusay? Paano nito napapanatili ang kampanteng tono pagkatapos magpalayas ng 2 babae sa bahay sa gitna ng gabi? "Bianca, kailangan nating mag-usap ngayon na." Tumawa ito sa magaan na paraang laging nakakaakit sa kanya noon, ngunit ngayon ay tunog peke at praktisado na. "Mag-usap?
Mahal, ikakasal tayo sa loob ng ilang oras, iwanan mo na ang mga seryosong usapan pagkatapos ng honeymoon. Ngayon, mag-enjoy lang tayo, mag-relax. Huminga ng malalim si Mateo, sinusubukang panatilihin ang kontrol. Nasaan ang nanay ko? Ang sumunod na katahimikan ay iba. Hindi ito ang komportabling katahimikan ng isang taong abala. Ito ay katahimikan ng isang taong nahuli sa akto. Nagtagal ng ilang segundo si Bianca bago sumagot at nang gawin niya ito, nagbago na ang boses niya, mas mababa na ito, mas maingat. Ang nanay mo, siguro nasa bahay. Bakit? Wala siya roon. At alam na alam mo yan. Isa pang katahimikan. Mas matagal sa pagkakataong ito. Halos marinig ni Mateo ang muling pag-aayos ng mga iniisip nito, pagbuo ng depensa, paghahanda ng kwento. Mateo, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung umalis ang nanay mo sa bahay, hindi niya ako sinabihan. Baka naglakad-lakad lang, ewan ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang pagsisinungaling ay harap-harapan, halos nakakainsulto. Bianca, pinalayas mo siya at si Aling Inday sa bahay kagabi. Pinalitan mo ang kandado, pinaalis mo silang dalawa at ngayon natagpuan ko silang natutulog sa isang bench sa parke, kaya itigil mo na ang pagpapanggap na wala kang alam. Bumilis ang paghinga nito sa kabilang linya. Nararamdaman ni Mateo ang takot na nagsisimulang mamuo. Ngunit nang muli itong magsalita, hindi pagsisisi ang narinig sa boses nito. Ito ay pagtatanggol, pagbibigay katwiran at galit pa nga. Makinig ka, Mateo, ginawa ko ang dapat gawin. Hindi na matitiis ang sitwasyong iyon. Hindi ako nirerespeto ng nanay mo. Lagi akong tinitingnan ng masama ni Aling Inday. Titira ako sa bahay na yon, magiging bahay ko, rin iyon at hindi ko tatanggapin na tratuhin na parang nanghihimasok. Ilang beses na kitang sinabihan pero lagi kang nagbibiyahe, laging masyadong abala para pakinggan ako. Naramdaman ni Mateo ang galit na umaakyat na parang mainit na alon sa kanyang dibdib. Wala kang sinabi, wala kang binanggit na kahit anong salita tungkol dito. Sinubukan ko pero hindi ka naman available at hindi ako maghihintay habang buhay. Kaya gumawa ako ng aksyon, tapos na ang usapan. Umiling siya, hindi makapaniwala, walang pagsisisi, walang guilt, tanging mga pagdadahilan at isang desperadong subok na baligtarin ang kwento para pabor sa kanya. Kanselado na ang kasal, Bianca. Tumawa ito, isang maikli, kabado at halos hysterical na tawa. Kanselado? Mateo, nababaliw ka na ba? May 200 tao na kumpirmado. May pagkaing bayad na, music, dekorasyon, lahat handa na. Hindi mo pwedeng ikansela ang kasal sa mismong araw. Kalokohan yan. Kaya ko at kinakansela ko na. Hindi ako pakakasal sa isang taong ganyan kung itrato ang nanay ko na nagbabanta sa isang empleyado na kumikilos sa likod ko ng may ganyang kalamigan. Nagbago muli ang boses nito, naging matinis, desperado. Mateo, pinalalaki mo lang ang bagay na ito, minamanipula ka lang ng nanay mo. Hindi niya ako kailanman tinanggap, laging itinuturing na parang hindi ako sapat at ngayon ginagamit niya ito para paghiwalayin tayo. Huwag mong hayaang gawin niya iyan sa atin. Please, ibinaba ni Mateo ang telepono, wala na siyang dapat pang sabihin. Ni-block niya ang numero nito at nagsimulang gawin ang mga kinakailangang tawag. Una ang hall, pagkatapos ang buffet, ang photographer, ang music. Bawat tawag ay nakakahiya, bawat paliwanag ay hindi kumpleto. Ngunit wala siyang dapat ipaliwanag kahit kanino. Ipinaalam lang niya na kanselado na ang event at makikipag-ugnayan na lang siya mamaya para ayusin ang mga usaping pinansyal. Habang tumatawag siya, nanatiling nakaupo sa katahimikan si Nanay Elena at Aling Inday sa sofa ng silid sa hotel. Wala silang sinasabi, ngunit nararamdaman ni Mateo ang bigat ng tingin nilang dalawa sa kanya. Nang sa wakas ay matapos na siya, itinago niya ang cellphone at humarap sa kanila. Tapos na, nagawa na. Tumayo ng dahan-dahan si Nanay Elena at lumakad patungo sa kanyang anak. Hinawakan nito ang kanyang mukha tulad ng ginagawa nito noong bata pa si Mateo at uuwi mula sa paaralan na may problema. Sigurado ka ba rito, anak ko? Sigurado ako, Nay. Sobrang sigurado. Tumango ito at niyakap siya. Isang mahaba at tahimik na yakap, puno ng lahat ng bagay na hindi na kailangang sabihin. Nang maghiwalay sila, nakita ni Mateo na umiiyak si Aling Inday, ngunit ibang mga luha na ang mga ito. Hindi na ito luha ng takot o kahihiyan, luha na ito ng ginhawa. Sir Mateo, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Salamat po, umiling siya. Ako dapat ang humingi ng paumanhin dahil hindi ko nakita agad, dahil hindi ako narito, dahil hinayaan ko kayong dumanas nito. Pinunasan ni Aling Inday ang kanyang mga luha at ngumiti sa unang pagkakataon simula nang matagpuan niya sila.
Sa parke. Nandito na po kayo ngayon, iyon ang mahalaga. Nakiusap si Mateo sa dalawa na magpahinga muna habang lalabas siya para ayusin ang ilang bagay. Kailangan niyang pumunta sa kondo, kunin ang kanyang mga gamit at siguraduhin na aalis si Bianca roon sa lalong madaling panahon. Sa daan, tinawagan niya ang kanyang abogado, isang seryoso at mahusay na lalaki na nagngangalang Atty. Efren, na matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Efren, kailangan ko ng tulong mo, urgent. Pagkatapos marinig ang buong kwento, bumuntong hininga ang abogado sa kabilang linya. Mateo, seryoso ito. Ang pagpapalaya sa isang tao sa bahay ng walang babala, lalo na ang isang matanda, ay labag sa maraming legal na usapin. Sa pangalan mo ba ang property? Oo, lahat ay nasa pangalan ko. Hindi siya kailanman tumira doon ng opisyal. Pumupunta-punta lang siya. Kung ganoon, may karapatan kang paalisin siya. Maghahanda ako ng formal na notisya at sasama ako sa iyo sa kondo. Huwag kang gagawa ng kahit ano nang mag-isa. Aayusin natin ito sa tamang paraan. Nagpasalamat si Mateo at nakipagkita sa abogado sa tapat ng gusali. Nang dumating siya, naroon na si Atty. Efren, may dalang folder ng mga dokumento sa ilalim ng kanyang braso at may seryosong tindig ng isang taong alam na alam ang ginagawa. Tara na, manatiling kalmado, hayaan mo akong magdala ng usapan at huwag kang makikipag-away ng direkta sa kanya. Anumang sabihin niya, itala mo sa isip mo. Pwede mo ring i-record kung sa tingin mo ay kailangan. Umakyat silang dalawa sa kondo. Ginamit ni Mateo ang kanyang susi, ngunit nang subukan niyang buksan ang pinto, napagtanto niyang pinalitan nga talaga ang kandado. Pinindot niya ang doorbell. Walang sumagot, pinindot niya ulit, katahimikan, kumatok siya sa pinto ng mas malakas. Bianca, alam kong nandyan ka, buksan mo ang pinto. Kasama ko ang abogado ko, walang mangyayari kung magpapanggap kang wala ka riyan. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarinig sila ng mga hakbang at bumukas ang pinto. Iba na ang hitsura ni Bianca. Ang buhok ay nakatali ng kung paano-paano lang, ang makeup ay kalat at mapula ang mga mata. Tumingin ito kay Mateo at pagkatapos ay kay Atty. Efren at may kung anong tumigas sa mukha nito. Anong ginagawa niya rito? Humakbang pasulong si Atty. Efren, magalang ngunit matatag. Magandang hapon, binibining Bianca. Ako si Atty. Efren Farias, abogado ni G. Mateo. Narito ako para siguraduhin na ang sitwasyong ito ay maayos sa legal at magalang na paraan. Gustong pumasok ni G. Mateo sa sarili niyang kondo, mangyaring pahintulutan kaming makapasok. Nagkrus ng braso si Bianca, hinaharangan ang daan. Nakatira ako rito, may mga karapatan ako. Binuksan ni Atty. Efren ang folder at inilabas ang kopya ng rehistro ng property. Ayon sa mga opisyal na dokumento, ang kondong ito ay nakarehistro lamang sa pangalan ni Mateo Henrique Tavares. Hindi ka kailanman naisama bilang opisyal na residente o nakatala sa anumang kontrata ng pagsasama. Sa makatuwid sa ilalim ng batas, wala kang karapatang pigilan ang pagpasok ng may-ari. Tumingin si Bianca kay Mateo nang may ekspresyong halo ng galit, desperasyon at isang bagay na maaaring pait. So ganyan ang gagawin mo, palalayasin mo ako. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, huminga ng malalim si Mateo. Pinalayas mo ang nanay ko, Bianca, sa gitna ng gabi, nang walang babala, walang awa, walang dahilan, na may katuturan. Ngayon, natatanggap mo ang parehong pagtrato na ibinigay mo sa kanya. Ang pagkakaiba lang, ginagawa ko ito ng may kasamang abogado, may dokumentasyon at may respeto sa batas. Hindi mo man lang ibinigay iyon sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ni Bianca, ngunit hindi nakaramdam ng awa si Mateo. Alam niyang ang mga luhang iyon ay higit na dahil sa pagkabigo kaysa sa pagsisisi. Muling sumingit si Atty. Efren, pinananatili ang propesyonal na tono. Binibining Bianca, mayroon kang 24 na oras para kunin ang iyong mga gamit sa property na ito. Kung hindi, gagawa kami ng kaukulang legal na hakbang. Narito ang formal na notisya. Pakipirmahan ang pagtanggap. Iniabot niya ang papel. Tiningnan ni Bianca ang dokumento na tila ba ito ay isang nakakadiring bagay, ngunit kinuha ang panulat at pumirma ng may galit na kaskas. Pagsisisihan niyo ito, pumasok ito sa kondo at ibinalibag ang pinto. Naiwan sina Mateo at Atty. Efren na nakatayo sa hallway. Susunod kaya siya? Itinago ni Atty. Efren ang mga papel pabalik sa folder. Kung hindi siya susunod, magsasampa tayo ng ejectment case. Pero kadalasan, kapag napagtanto ng tao na wala siyang legal na basehan, sumusuko rin sila. Maghintay tayo. Samantala, iminumungkahi ko na manatili muna kayo ng nanay mo sa hotel o humanap ng ibang pansamantalang matutuluyan. Huwag mong ipilit ang pagsasama na maaaring humantong sa mas malalang gulo.
Sumang-ayon si Mateo at bumaba kasama ang abogado. Sa daan pabalik sa hotel, dumaan siyang muli sa Ayala Triangle Gardens. Ang bench kung saan niya natagpuan ang kanyang ina at si Aling Inday ay naroon pa rin, bakante na ngayon, na tila walang anumang nangyari. Ngunit may nangyari, isang malaki, tiyak, at hindi na mababago na bagay. Huminto siya sandali at tiningnan ang bench na yon. Doon, sa kahoy na yon na luma na sa panahon, dalawang babae ang natulog dahil wala silang mapuntahan. At siya, na laging ipinagmamalaki ang pagiging isang lalaking may kontrol, may plano at may tagumpay, ay napagtantong nabigo siya sa pinakamahalagang bagay. Ang pagiging naroon, ang makita, ang magprotekta. Umupo siya sa bench, sandali lang sinusubukang maramdaman ang naramdaman nila, ang lamig ng madaling araw, ang kawalang katiyakan, ang takot, ang kahihiyan, at may kung ano sa loob niya ang tuluyang nadurog. Hindi lang ito galit, ito ay kahihiyan, kahihiyan sa pagiging bulag, sa pagiging wala, sa sobrang pagtitiwala sa maling mga bagay. Nang bumalik siya sa hotel, natagpuan niya si Nanay Elena na nagbabasa ng libro at si Aling Inday na nanonood ng telebisyon. Tumingin sila sa kanya nang pumasok siya naghihintay ng balita. May 24 na oras siya para umalis. Tumango si Nanay Elena, walang sinasabi. Ngunit nakita ni Mateo sa mga mata nito ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Hindi ito ginhawa, hindi ito tagumpay, ito ay lungkot. Isang malalim na lungkot para sa lahat ng kinakatawan yon, para sa pangarap na nawala, para sa ilusyong nabunyag, para sa pag-ibig na hindi kailanman naging totoo. At sa sandaling iyon, habang nakaupo sa upuan ng walang buhay na silid sa hotel, naintindihan ni Mateo na ang pagkansela ng kasal ay madali. Ang mahirap ay ang muling pagbuo ng tiwalang nawala sa kanya. Hindi ang tiwalang sinira ni Bianca, kundi ang tiwalang nawala sa sarili niya dahil hindi niya nakita ang katotohanang nasa harap na niya sa lahat ng oras. Ang sumunod na 3 araw ay parang isang makapal na hamog na binabagtas ni Mateo nang hindi ganap na nakikita ang daan. Kinuha ni Bianca ang kanyang mga gamit sa kondo sa hapon ng itinakdang deadline, nang walang sinasabing anuman, nang hindi lumilingon sa likod. Iniwan nito ang mga susi sa ibabaw ng mesa sa sala at umalis kasama ang 2 kaibigan na tumulong sa pagbubuhat ng mga maleta. Hindi naroon si Mateo, pinili niyang iwasan ang huling engkwentro. Nanatili si Atilano Efren sa kondo para siguraduhin na ang lahat ay magaganap sa sibilisadong paraan at itala ang pag-alis nito. Nang tumawag ang abogado na nagsasabing maayos na ang lahat, nakaramdam si Mateo ng kakaibang ginhawa na hinaluan ng isang kawalan na hindi niya inasahang mararamdaman. Bumalik sa bahay si Nanay Elena at Aling Inday kinabukasan. Kumuha si Mateo ng locksmith para muling palitan ang lahat ng kandado, nagkabit ng mga security camera sa pasukan at gumawa ng mga hakbang na dapat sana ay matagal na niyang ginawa. Ngunit higit pa sa mga pisikal na pagbabago sa kondo, alam niyang kailangan niyang baguhin ang sarili niya. Kailangan niyang maging naroon. Kailangan niyang makinig. Kailangan niyang makita ang nasa harap niya. Sa unang gabi ng pagbabalik sa routine, silang 3 ay sabay-sabay na naghapunan sa sala. Simple lang ang pagkain, kanin, ulam na adobo na inihanda ni Aling Inday ng may pagmamahal na nagpapabago sa pagkain para maging kalinga. Tahimik na kumain si Nanay Elena, paminsan-minsang tumitingin sa kanyang anak nang may ekspresyong hindi ganap na mabasa ni Mateo. May ginhawa ngunit mayroon ding pag-aalala. Kilalang-kilala nito ang kanyang anak para hindi mapansin na nakikipaglaban ito sa loob ng isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng pagtatapos ng isang relasyon. Nay, patawad. Biglang sabi ni Mateo, inilapag ang tinidor sa plato. Nag-angat ng tingin si Nanay Elena, nagulat. Patawad para saan, anak? Dahil hindi ko nakita. Dahil wala ako rito. Dahil nagtiwala ako ng bulag at hinayaan kitang dumanas niyon. Dapat sana ay napansin ko. Dapat sana ay nagtanong ako. Dapat sana ay nagbigay ako ng atensyon. Iniabot nito ang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Mateo, hindi ka manghuhula. Itinago niyang mabuti kung ano talaga siya. At hindi ko rin sinabi sa iyo ang lahat ng nangyayari dahil ayaw kitang pag-alalahanin. Masyado kang nagtatrabaho, tinatapos ang mahahalagang negosyo. Akala ko kaya ko na mag-isa. Pero hindi mo dapat kailangang mag-isa, anak mo ako. Responsibilidad ko na alagaan ka. Si Aling Inday, na hanggang noon ay tahimik, ay tumikhim. Sir Mateo, pwede po ba akong magsabi ng isa? Siyempre, Inday, kahit kailan, huminga ito ng malalim na tila nagtitipon ng lakas ng loob. Wala po kayong kasalanan sa kahit ano. Masyadong matalino si Ma'am Bianca.
Pinapakita lang niya ang masamang ugali kapag wala kayo. Sa harap niyo, isa siyang tao. Kapag kaming dalawa na lang, ibang-iba na siya. May mga araw na tinitingnan niya ako nang may pagkaapi na nakakatakot. Nagbibigay siya ng mga komento tungkol sa damit ko, sa paraan ng pananalita ko, sa kung paano ko nililinis ang bahay, pero laging nakatago, alam niyo po iyon, laging parang biro lang, at natatakot akong magsalita dahil akala ko walang maniniwala sa akin. Tutal, sino lang ba ako? Katulong lang. Naramdaman ni Mateo ang pagsikip ng puso. Hindi ka lang katulong, Inday. Bahagi ka ng pamilyang ito at dapat ay nalinaw ko iyon simula pa lang. Ngumiti si Aling Inday at napagtanto ni Mateo kung gaano pambihira ang ngiting iyon. Ilang beses ba talaga niya itong nakausap? Ilang beses ba niyang tinanong kung kumusta ito, kung may kailangan ba ito, kung maayos ba ang pagtrato sa kanya? Masakit ang katotohanan. Naging amo siyang wala sa bahay, nagtitiwala na sapat na ang kanyang mabuting intensyon at ang tamang sweldo. Ngunit ang pagkalinga ay higit pa roon. Pagkatapos ng hapunan habang naghuhugas ng pinggan si Aling Inday at nanonood ng teleserye sa sala si Nanay Elena, pumunta si Mateo sa kwarto ng kanyang ina. Alam niyang may itinatagong diary ito, matagal na niyang alam. Simula bata pa siya, nakikita na niya ang kanyang inang nagsusulat sa mga kuwadernong nakabalat, itinatala ang mga iniisip, mga sandali at mga refleksyon. Hindi niya kailanman binasa ang alinman sa mga iyon, nirespeto niya ang privacy nito. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, nararamdaman niyang kailangan niyang mas maintindihan ang pinagdaanan ng kanyang ina nitong mga nakaraang buwan. Kumatok siya sa pinto ng kwarto. Nakaupo si Nanay Elena sa kama, may hawak na kuwaderno sa kandungan. "Pasok ka, anak!" Pumasok si Mateo at tumabi sa kanya. Tiningnan niya ang kuwaderno at kinilala ang maayos na sulat kamay ng kanyang ina. "Diary ba iyan?" Tumango ito. "Binabasa ko lang ulit ang ilang bagay." Mabuti ring ayusin ang mga iniisip, ilabas ang nakakulong dito sa loob. Nag-atubili siya, ngunit nagpa siyang magtanong. "Pwede ko bang basahin?" Tiningnan ni Nanay Elena ang kanyang anak sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos ay iniabot ang kuwaderno. "Sige, sa tingin ko kailangan mong basahin." Maingat na kinuha ni Mateo ang diary na tila may hawak siyang isang delikado at mahalagang bagay. Binuksan niya sa unang pahina at nagsimulang magbasa. Ang mga unang tala ay simple, pang-araw-araw, mga paglalarawan ng araw, ng panahon, ng maliliit na pangyayari. Ngunit habang tumatagal sa mga pahina, nagbabago ang tono. Nagsimulang lumitaw ang mga ulat ng mga hindi komportabling sitwasyon. Mga komentong sinasabi ni Bianca tungkol sa edad ni Nanay Elena, tungkol sa kanyang makalumang pananaw sa mga bagay, tungkol sa kung paano siya dapat makibagay sa bagong panahon. Mga maliliit na pagtatabi, mga hapunan kung saan iminumungkahi ni Bianca na maghapunan ng mas maaga si Nanay Elena. Mag-isa dahil gusto nilang magkaroon ng oras para sa kanilang dalawa lang. Mga desisyon tungkol sa dekorasyon ng bahay na ginagawa ng hindi siya kinukonsulta. Ang lumalaking pakiramdam na sobra na siya sa sarili niyang tahanan. Nararamdaman ni Mateo ang pagsikip ng lalamunan sa bawat pahina. Paano niya hindi napansin, paano niya hinayaang mangyari iyon sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Nakarating siya sa isang partikular na pahina, may petsang 3 linggo na ang nakalilipas, ilang araw bago siya bumalik mula sa biyahe. Ngayon, sinabi sa akin ni Bianca na kapag nagpakasal na sila, dapat ko raw isaalang-alang ang pagtira sa isang home for the aged. Sabi niya, mas mabuti raw yon para sa akin, magkakaroon ako ng kasama na kasing edad ko, mga aktibidad at espesyal na pangangalaga. Sabi niya, hindi patas na maiwan akong mag-isa sa bahay habang nagtatrabaho sila. Pero hindi naman ako nag-iisa. Nandyan si Inday, nandyan ang mga libro ko, ang routine ko, ito ang bahay ko, ayokong umalis. Pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin iyon sa kanya. Ngumiti lang ako at sinabing iisipin ko. Natatakot ako, takot na mawala ang tahanan ko. Takot na maging pabigat, takot na piliin siya ng anak ko kaysa sa akin at hindi ko siya masisisi. Tutal, nararapat siyang maging masaya kahit na ang kaligayahan ko ang maging kabayaran. Isinara ni Mateo ang diary. Nanginig ang kanyang mga kamay, nagsimulang pumatak ang mga luha sa kanyang mukha nang hindi niya mapigilan. Inilagay ni Nanay Elena ang kamay sa likod ng kanyang anak at hinayaan siyang umiyak. Walang sinabi, nanatili lang doon, naroon, nag-aalok ng tahimik na kalinga na tanging isang ina lamang ang nakakaalam. Nang sa wakas ay nakapagsalita na si Mateo, paos ang kanyang boses. "Nay, hindi kita ipagpapalit sa kanya kahit kailan. Kahit kailan. Naniniwala ka ba ron?" Tumango si Nanay Elena. "Alam ko, anak. Sa loob-loob ko lagi kong alam.
Pero ang takot ay hindi makatwiran. Hindi ito sumusunod sa lohika. Kinakain ka lang nito. Ipinapangako ko na hindi na ito mauulit. Hindi mo na kailanman mararamdaman na pabigat ka. Hindi ka na kailanman matatakot na mawala ang tahanan mo. Dahil ang tahanan mo ay kung nasaan ako, noon pa man at magpakailanman. Niyakap nito ang kanyang anak at nanatili silang ganoon sa loob ng mahabang panahon sa katahimikan, pinapagaling ang mga sugat na higit pa sa sitwasyon kay Bianca. Mga lumang sugat ng pagkawala ng mga salitang hindi nasabi, ng pagmamahal na inasahan ngunit hindi na ipakita. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang buuin muli ni Mateo ang kanyang routine. Hindi lang ang pisikal na routine kundi ang emosyonal. Nagsimula siyang magtanghalian sa bahay hanggat maaari. Nagsimulang maghapunan kasama si Nanay Elena at Aling Inday gabi-gabi. Nakagawian na niyang itanong kung kumusta ang araw nila, talagang makinig sa mga sagot at makilahok sa mga usapan. Mga maliliit na pagbabago na kapag pinagsama-sama ay ganap na nagpabago sa kapaligiran ng bahay. Si Aling Inday na noong una ay mahiyain at takot pa rin sa buong sitwasyon ay nagsimula ng maging mas bukas. Ikinuwento nito ang tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa 2 anak na pinalaki niyang mag-isa at ngayon ay matatanda na, tungkol sa kanyang mga pangarap na balang araw ay magkaroon ng sariling maliit na bahay, tungkol sa pagmamalaking naramdaman niya nang mapagtapos niya sa pag-aaral ang mga bata sa kabila ng lahat ng hirap. Pinakikinggan siya ni Mateo ng may atensyon at lumalaking paghanga. Ilang kwento ng lakas at pagtatagumpay ang dumadaan ng hindi napapansin araw-araw. Ilang tao ang nagtatrabaho ng walang kapag-uran, pasa ng buong mundo sa kanilang mga likod nang walang sino mang tunay na nakakakita sa kanila. Sir Mateo, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, Inday. Ayos lang po ba kayo? Totoo po? Nag-isip si Mateo sandali bago sumagot. Binubuo ko ang sarili ko. Hindi ako magsisinungaling, masakit isipin na nag-invest ako ng 2 taon sa isang bagay na hindi totoo. Masakit malaman na naging bulag ako, pero kasabay niyon nakakaramdam ako ng ginhawa. Nalaman ko ang katotohanan bago ako makagawa ng isang pagkakamaling hindi na mababago at marami akong nalaman tungkol sa sarili ko na kailangan kong makita matagal na. Tumango si Aling Inday na nakakaunawa. Mabuti kayong tao, Sir Mateo, naligaw lang po kayo pero ngayon nahahanap nyo na ang daan pabalik. Ang mga simpleng salitang iyon ay tumimo kay Mateo sa paraang hindi niya inasahan. Nahahanap na niya ang daan pabalik. Pabalik saan? Pabalik sa kung sino talaga siya bago siya nawala. Sa mga ambisyon, sa mga negosyo, sa pagmamadali na naglayo sa kanya sa kung ano ang tunay na mahalaga. Isang linggo pagkatapos ng pagkansela ng kasal, nasa opisina si Mateo nang makatanggap siya ng hindi inaasahang tawag. Si Sofia iyon, pinsan ni Bianca, isang taong nakilala niya ng ilang beses sa mga pagtitipon ng pamilya. Mateo, kailangan nating mag-usap tungkol ito kay Bianca. Bumuntong hininga siya, ayaw na niyang pag-usapan si Bianca. Gusto na niyang magpatuloy, iwanan na ang lahat ng iyon. Sofia, sa lahat ng respeto, sa tingin ko hindi ito magandang ideya. Alam ko, naiintindihan ko, pero may mga bagay kang kailangang malaman, mga bagay na ginagawa ni Bianca. Nagkakalat siya ng mga kasinungalingan tungkol sa nangyari. Sinasabi niyang pinalayas mo siya sa bahay dahil ang nanay mo ay mapag-utos at mapanmamanipula. Sinasabi niyang hindi ka matatag, na kumilos ka lang sa bugso ng damdamin na pagsisisihan mo ito. Sinusubukan niyang magmukhang biktima sa social media at gumagana ito. May mga taong naniniwala sa kanya. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Siyempre, hindi tatanggapin ni Bianca ang pagkatalo ng tahimik. Kailangan niyang kontrolin ang kwento. Kailangan niyang isalba ang kanyang imahe. At anong gusto mong gawin ko? Sofia, naging mas matatag ang boses nito. Nasabihin mo ang katotohanan na huwag mong hayaang imanipula niya ang lahat. Kilala ko ang pinsan ko. Alam ko kung paano siya gumalaw at alam kong mali ang ginagawa niya. May mga ebidensya ka, may mga saksi ka, mayroon kang totoong kwento. Huwag mong hayaang gawin kanyang kontrabida sa kwentong ito. Nag-isip si Mateo sandali, bahagi sa kanya ang gusto na lang iwanan ang lahat, huwag nang pumasok sa digmaang ito ng mga kwento. Ngunit alam ng isa pang bahagi na tama si Sofia. Ang katahimikan ay maaaring bigyang kahulugan bilang pag-amin sa kasalanan at wala siyang dapat ikahiya. Salamat sa pagpapaalam sa akin, Sofia. Iisipin ko ang gagawin ko. Nang ibaba niya ang tawag, na natiling nakatingin si Mateo sa bintana ng opisina, pinagmamasdan ang lungsod sa ibaba. Ang Metro Manila ay patuloy sa kanyang mabilis na takbo, walang pakialam sa mga personal na drama ng bawat isa. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon.
Harapin si Bianca ng hayagan o hayaan ang panahon na magpakita ng katotohanan, sagutin ang mga paratang o panatilihin ang dignidad ng katahimikan, walang madaling sagot. Ngunit isang bagay ang alam niya, ng sigurado. Kahit ano pa ang sabihin ni Bianca, kahit gaano pa karaming tao ang maniwala sa bersyon nito. Alam niya ang katotohanan at ang dalawang taong pinakamahalaga, ang kanyang ina at si Aling Inday, ay alam din ito. At iyon sa huli, ang tanging mahalaga. Ang desisyon ni Mateo kung paano haharapin ang mga kasinungalingan ni Bianca ay dumating sa hindi inaasahang paraan. 2 araw pagkatapos ng tawag ni Sofia, nagkakape siya kasama si Atatinon Efren sa isang panaderya malapit sa opisina nang mabanggit ng abogado ang isang bagay na nagpabago sa kanyang pananaw. Mateo, naisip mo na bang gawing formal ang lahat ng nangyari? Itala ng opisyal? Hindi ko sinasabing kailangang kasuhan si Bianca. Pero ang irehistro ang mga katotohanan na ang lahat ay nakasulat, nakaprotokolo kung sakaling kailanganin sa hinaharap. Hinalo ni Mateo ang asukal sa kape, nag-iisip. Bakit ko gagawin iyon? Yumuko si Ate Josia Efren sa ibabaw ng mesa, bahagyang ibinababa ang boses. Dahil ang mga taong tulad niya ay bihirang huminto sa unang subok. Kung nagkakalat siya ng mga kasinungalingan ngayon, isipin mo kung anong magagawa niya sa susunod na mga buwan o taon. Ang pagkakaroon ng tamang dokumentasyon, may mga testimonya, ebidensya, petsa ay nagpoprotekta sa iyo. Nagpoprotekta sa nanay mo, nagpoprotekta kay Aling Inday, ito ay isang safety net. Tumango ng dahan-dahan si Mateo, may punto ito, hindi ito tungkol sa paghihigante o paglalantad sa publiko. Ito ay tungkol sa proteksyon, ito ay tungkol sa pagtiyak na ang katotohanan ay dokumentado kung sakaling kailanganin itong gamitin. Anong kailangan kong gawin? Gagawa tayo ng isang kumpletong dosye. Mga testimonya ng nanay mo ni Aling Inday, mga kopya ng diary, mga larawan ng mga mapagbantang sulat, mga record ng pagpapalit ng kandado, lahat. Ipapanotaryo natin ang lahat sa kartoryo, may petsa at oras. Sa ganung paraan, kung palalain pa niya ang sitwasyon, mayroon kang panlaban gamit ang mga katotohanan, hindi lang mga salita. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho si Mateo rito. Naupo siya kasama si Nanay Elena na isinalaysay ang lahat ng dinanas niya nitong mga nakaraang buwan. May mga petsa at detalye na malinaw pa ring nakatago sa kanyang alaala. Nagbigay din ng testimonya si Aling Inday, kabado noong una, ngunit naging mas matatag habang nagsasalita. Pinikturan ni Mateo ang mga sulat na itinago ni Aling Inday, digitalize ang mga kaugnay na pahina ng diary ng kanyang ina, tinipon ang mga text message na ipinadala ni Bianca habang nasa biyahe siya, kung saan malinaw ang paraan ng pagsasalita nito tungkol kay Nanay Elena at Aling Inday kapag akala nito ay walang ibang makakakita. Isa itong masakit na proseso. Bawat ebidensyang nakukuha ay isang paalala ng sarili niyang pagkabulag, ngunit nakapagpapalaya rin ito. Ang katotohanan ay naroon, dokumentado, hindi mapapabulaanan. Hindi lang ito mga salitang tinangay ng hangin. Ito ay mga katotohanan. Samantala, nagpatuloy si Bianca sa kanyang kampanya sa social media. Mga malabong post tungkol sa pagtataksil, tungkol sa paggamit at pagtatapon, tungkol sa mga pamilyang sumisira ng relasyon, tungkol sa mga mahihinang lalaki na hindi kayang manindigan laban sa mga mapag-utos na ina. Walang direktang sinasabi, ngunit ang sinumang nakakaalam sa sitwasyon ay nakakaintindi kung sino ang pinatutungkulan nito. Ang mga komento sa mga post nito ay halo ng suporta mula sa malalapit na kaibigan at ng mga taong nagtatanong sa panig na ipinapakita nito. Binabasa ni Mateo ang ilan sa mga post na ito, hindi dahil gusto niya, kundi dahil ang mga kaibigang may mabuting intensyon ay nagpapadala ng mga screenshot dahil sa pag-aalala. Sa tuwing nakikita niya ito, nakakaramdam siya ng halo ng galit at awa. Galit dahil sa manipulasyon, awa dahil napapansin niya kung gaano kadesperado si Bianca na kontrolin ang isang kwentong nakatakas na sa kanyang mga kamay. Doon nangyari ang isang bagay na hindi inasahan ni Mateo, isang artikulo sa isang lokal na blog tungkol sa mga abusadong relasyon ang gumamit sa kwento ng kanseladong kasal nang hindi nagbabanggit ng mga pangalan bilang halimbawa ng emosyonal na manipulasyon at psikolohikal na pang-aabuso laban sa mga matatanda. Isang tao, malamang si Sofia o ibang taong malapit sa sitwasyon, ang nagkwento sa journalist na may-ari ng blog. Maingat ang artikulo, hindi nanunuro, ngunit inilarawan ng tumpak ang nangyari, kabilang ang mga mapagbantang sulat, ang
Pagpapalayas sa gabi, ang diary ng matanda, lahat. Agad ang naging epekto nito, naging viral ang artikulo sa mga discussion group tungkol sa mga karapatan ng mga matatanda, tungkol sa gawaing bahay, tungkol sa mga limitasyon sa relasyon. Nagsimulang magbahagi ang mga tao ng kani-kanilang mga katulad na kwento. Nagkaroon ng pangalan ng kaso sa social media, hindi ang totoong pangalan kundi isang simbolikong palayaw na mabilis na kumalat, ang seremonyang hindi natuloy. Naging simbolo ito ng paglaban sa mga tahimik na pang-aabusong nangyayari sa loob ng bahay, malayo sa mga mata ng mundo. Nalaman ni Mateo ang tungkol sa artikulo nang ang kanyang cellphone ay magsimulang makatanggap ng 2 dosenang mensahe. Mga kasamahan sa trabaho, mga malalayong kaibigan, pati na mga kliyente, lahat nagtatanong kung tungkol ba ito sa kanya. Binasa niya ang artikulo ng may mabilis na tibok ng puso. Walang mga pangalan, walang direktang paratang, ngunit naroon ang lahat. Ang kanyang kwento, nakalantad sa mundo sa paraang hindi niya kailanman binalak. Tinawagan niya agad si Ate Yosa Efren. Nakita mo ba? Nakita ko. At bago ka mag-alala, tiningnan ko na. Walang iligal doon. Walang pangalang binanggit. Walang paninirang puri na naganap. Isa lamang itong kwento base sa totoong mga pangyayari, ngunit iniharap sa pangkalahatang paraan. Huminga ng malalim si Mateo at ngayon ikaw ang magdedesisyon kung gusto mong magsalita o hayaan ang kwento na magsalita para sa sarili nito. Ang mungkahi ko, katahimikan. Mayroon ka ng lahat ng dokumentasyon, may mga ebidensya ka, may mga saksi ka. Hindi mo kailangang pumasok sa digmaang publikong ito. Hayaan mong ang katotohanan ang gumawa ng paraan. Sinunod ni Mateo ang payo. Hindi siya nagsalita sa publiko. Hindi niya kinumpirma o itinanggi na ang kwento ay tungkol sa kanya. Nagpatuloy lang siya sa kanyang buhay, nakatuon sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang kanyang ina, si Aling Inday, ang kanyang trabaho, ang kanyang personal na muling pagbuo. Ngunit hindi nagkaroon ng parehong pagpipigil si Bianca. Nang mapagtanto nito na pinagkakabit-kabit na ng mga tao ang mga detalye, gumawa ito ng isang mahaba at emosyonal na post, ipinagtatanggol ang sarili mula sa mga paratang na ipinapahiwatig. Itinanggi nito ang pagpapalayas ng kahit sino sa bahay. Sabi nito ay namali lang siya ng interpretasyon na nagmungkahi lang siya ng mga pagbabagong sa tingin niya ay mas mabuti para sa lahat. Sabi nito ay siya ang pinalayas, ipinahiya at iniwan sa mismong araw ng kanyang kasal. Ngunit may nagbago na. Hindi na naniniwala ang mga tao ng bulag. Nagsimulang lumitaw ang mga komento na humihingi ng kabilang panig ng kwento. Nagtatanong tungkol sa mga ebidensya, kinuwestiyon ang mga hindi pagkakatugma sa kwento nito. Nagbago na ang ihip ng hangin at unti-unti nang nawawala ang kontrol na pilit na pinanghahawakan ni Bianca. Sinubaybayan ito ni Mateo mula sa malayo nang may kakaibang pakiramdam na ang katarungan ay nakakamit nang hindi na niya kailangan pang itaas ang kanyang daliri. Ang katotohanan, gaya ng sinabi ni Ate Yosa Efren, ay gumagawa na ng sariling paraan. Isang hapon, halos isang buwan pagkatapos ng pagkansela ng kasal, dumating si Mateo sa bahay at natagpuan si Nanay Elena at Aling Inday sa kusina, tumatawa sa isang bagay na pinapanood sa telebisyon. Ang tunog ng mga tawa ay nagpahinto sa kanya sa pinto, pinagmamasdan lamang sila. Kailan ba ang huling pagkakataon na narinig niya silang tumatawa ng ganon? Kailan ba ang huling pagkakataon na ang kanyang bahay ay naramdaman na parang isang tunay na tahanan, puno ng buhay, ng pagmamahal, ng kagaanan? Pumasok siya sa kusina at tumingin ang dalawa sa kanya, nakangiti pa rin. Anong nakakatawa? Pinunasan ni Nanay Elena ang mga luha sa kakatawa. Ah, anak, isang eksena lang sa teleseryeng ito. Ang kontrabida ay nahulog sa sarili niyang patibong at ngayon ay sinusubukang magmukhang biktima pero wala nang naniniwala sa kanya. Napangiti si Mateo. Ang ironya ay hindi niya pinalampas. Ginagaya ng buhay ang sining, hindi ba? Sabay-sabay silang tatlong tumawa at naramdaman ni Mateo na may kung anong kumalma sa loob niya. Iyon ang paghilom. Hindi ang mabilis at milagrosong paghilom, kundi ang mabagal at totoong paghilom na nagmumula sa panahon, sa presensya at sa araw-araw na pagkalinga. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, seryosong kinausap ni Mateo si Aling Inday tungkol sa isang bagay na kanina pa niya iniisip. Inday, gusto ko nang gawing regular ang sitwasyon mo rito. Gusto kong makuha mo ang lahat ng mga karapatan ng manggagawa, bayad na bakasyon, 13th month pay, SSS, PhilHealth, lahat. At gusto kong dagdagan ang sweldo mo. Higit pa ang nararapat sa iyo kaysa sa ibinibigay ko sa iyo ngayon. Namula si Aling Inday kitang-kitang emosyonal. Sir Mateo, hindi na po kailangan.
Kailangan, Inday, at higit pa roon gusto kong malaman mo na may lugar ka rito hanggat kailangan mo. Hindi lang ito trabaho, Inday, bahagi ka ng pamilyang ito at ang pamilya inaalagaan, pinahahalagahan at pinoprotektahan. Umagos ang mga luha sa mukha ni Aling Inday, ngunit ang mga luhang ito ay luha ng kagalakan, ng pagkilala at ng dignidad na sa wakas ay naibalik. Salamat po, Sir Mateo, hindi niyo po alam kung gaano kalaki ang kahulugan nito sa akin. Alam niya o kahit paano ay nagsisimula na siyang maintindihan. Dahil hindi lang ito tungkol sa pera o mga karapatan, ito ay tungkol sa pagiging nakikita. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong pagkatao. Ito ay tungkol sa pagkaalam na mahalaga ka, na ang presensya mo ay may pagkakaiba, na hindi ka invisible. Sa mga sumunod na araw, inilagay ni Mateo ang lahat sa papel. Niregularize niya ang kontrata ni Aling Inday, inayos ang sweldo at tiniyak ang lahat ng benepisyo. Gumawa rin siya ng emergency fund para rito kung sakaling kailanganin nito ng tulong sa anumang hindi inaasahang gastos. At ang pinakamahalaga, gumawa siya ng routine ng regular na pag-uusap kung saan pwedeng magsalita ng malaya si Aling Inday tungkol sa anumang bagay na nakakaabala sa kanya, anumang sitwasyon na sa tingin nito ay hindi patas, anumang pagbabagong gusto nitong makita. Ganon din ang ginawa niya kay Nanay Elena. Nagtakda siya ng lingguhang breakfast nung silang dalawa lang kung saan pinag-uusapan nila ang lahat tungkol sa nakaraan, tungkol sa kasalukuyan, tungkol sa mga pangarap at takot, tungkol sa mga pagsisisi at pag-asa. Unti-unti nakikilala na ni Mateo ang kanyang ina sa paraang hindi pa niya nagagawa noon. Hindi lamang bilang ina kundi bilang isang tao, kasama ang sarili nitong kwento, sariling mga sakit at sariling mga tagumpay. Isang buwan at kalahati pagkatapos ng pagkansela, nasa isang business meeting si Mateo nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Sofia. Naisip ko na dapat mong malaman, binura na ni Bianca ang lahat ng kanyang social media. Nawala na siya ng tuluyan sa internet. Nabalitaan ko na tumanggap siya ng trabaho sa ibang lungsod at lilipat na siya. Binasa ni Mateo ang mensahe at nakaramdam ng halo ng ginhawa at lungkot. Ginhawa dahil sa wakas ay natapos na rin ang lahat. Lungkot dahil sa sayang na kinakatawan ng lahat ng iyon. Sa panahong nawala, sa mga pagkakataon para magbago na binaliwala, sa pride na naging hadlang kay Bianca para aminin na lang ang pagkakamali at subukang ayusin ito. Sumagot siya kay Sofia ng isang simpleng mensahe. Sana ay mahanap niya ang kapayapaan at matuto siya sa lahat ng ito. At iyon ang totoo, hindi nagtatanim ng sama ng loob si Mateo, hindi niya hinahangad ang masama para kay Bianca. Gusto lang niyang matuto ito, lumago at maging isang mas mabuting tao. Lahat ay nararapat sa pagkakataong iyon. Nang gabing iyon sa bahay, habang nanonood ng telebisyon kasama si Nanay Elena at Aling Inday, napagtanto ni Mateo ang isang pangunahing bagay. Nawalan siya ng mapapangasawa ngunit nakakuha siya ng isang bagay na mas mahalaga. Nakakuha siya ng kamalayan, nakakuha siya ng presensya, nakakuha siya ng kakayahang makita at pahalagahan ang tunay na mahalaga. At ang pinakamahalaga na ibalik niya ang kanyang sarili. Ang Mateo na umiiral bago siya nawala sa mga walang hanggang ambisyon, sa pagmamadali na walang kabuluhan at sa paghahanap ng panlabas na pagpapatunay. Tiningnan niya ang kanyang ina na matamang nagniniting at si Aling Inday na tumatawa sa isang nakakatawang eksena sa screen. At naisip niya na baka lang, ang malamig na gabing iyon sa parke, ang sandaling iyon ng sakit at pagbubunyag ang naging pinakamalaking regalo na maibibigay sa kanya ng buhay. Dahil kailangang mawala ang lahat ng akala niyang mahalaga para matuklasan niya kung ano ang tunay na may halaga. At ngayong alam na niya, hindi na niya ito kailanman malilimutan. 3 buwan na ang nakalipas simula noong umagang iyon sa Ayala Triangle Gardens at ang Metro Manila ay patuloy sa kanyang walang humpay na routine. Ang parehong trapiko, ang parehong mga busina, ang parehong pagmamadali na tumutukoy sa kaluluwa ng lungsod. Ngunit sa loob ng kondo ni Mateo, sa kanlurang bahagi ng kabisera, ang lahat ay nagbago sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Hindi lamang ang pisikal na kawalan ni Bianca o ang mas madalas na presensya niya sa loob ng mga pader na iyon. Ito ay isang bagay na mas malalim, halos hindi napapansin noong una, ngunit lumalago araw-araw na parang isang halaman na sa wakas ay nakatanggap ng liwanag pagkatapos ng maraming taon sa dilim.
Nagigising na si Mateo bago pa man tumunog ang alarm ngayon. Hindi dahil sa kaba o pag-aalala, kundi dahil sa tunay na kagustuhang naroon. Bumaba siya sa kusina ng 6:30 ng umaga at natatagpuan si Nanay Elena nagising na, naghahanda ng kape, nag-aayos ng mesa at nakikinig sa radyo sa mahinang volume. Palagi naman itong maagang nagigising, ngunit ngayon ay may kagaanan sa kanyang mga kilos na wala noon, na parang may isang invisible na bigat ang naalis sa kanyang mga balikat. Magandang umaga, Nay. Magandang umaga, anak. Masarap ba ang tulog mo? Isa itong simpleng ritual, ngunit ang kahulugan nito ay lahat-lahat. Sabay silang nauupo, dahan-dahang umiinom ng kape, nag-uusap tungkol sa araw na nagsisimula, tungkol sa mga balita sa radyo, tungkol sa maliliit na bagay na dati ay hindi napapansin. Natuklasan ni Mateo na ang kanyang ina ay may matatapang na opinyon sa politika, na gusto nito ang modernong tula, na natatakot itong tumanda, hindi dahil sa edad mismo, kundi dahil sa posibilidad na maging invisible. At ang bawat pagtuklas ay isang masakit na pagbubunyag kung gaano karaming panahon ang nasayang niya, kung gaano karaming pag-uusap ang hindi niya nagawa, kung gaano karaming buhay ang pinalampas niya habang hinahabol ang mga tagumpay na ngayon ay tila walang laman. Nagbago rin si Aling Inday, hindi sa kanyang kakanyahan dahil palagi naman itong mabait at dedikadong tao, kundi sa kanyang tindig, sa paraan ng kanyang pag-ukupa sa espasyo at sa lakas ng loob na magpahayag ng mga opinyon. Hindi na siya ang tahimik na aninong naglilinis at nagluluto sa katahimikan. Nakikilahok na siya sa mga usapan, nagmumungkahi ng mga gagawin tuwing weekend at nagrereklamo kapag may bagay na nakakaabala sa kanya. Mayroon na siyang boses at napagtanto ni Mateo na ang pagbibigay ng boses sa isang tao ay isa sa pinakamakapangyarihang kilos na umiiral dahil nangangahulugan ito ng pagkilala sa kanilang buong pagkatao. Isang Sabado ng umaga, habang silang tatlo ay sabay na nag-aalmusal, may ginawang anunsyo si Mateo na ilang linggo na niyang pinaplano. Gusto kong magpa-renovate sa kondo. Maliit lang pero makabuluhan. Nagpalitan ng kuryosong tingin si Nanay Elena at Aling Inday. Nay, ang guest room na hindi naman natin ginagamit, gusto kong gawing isang espasyo na para sa iyo lang. Isang personal na library, may mga komportableng armchair, isang table para sa pagsusulat mo at mga bookshelf para sa mga libro mo. Isang lugar kung saan ka pwedeng magbasa, mag-isip at tumanggap ng mga kaibigan mo para magtsa. Isang kanlungan na sa iyo lang talaga. Natahimik sandali si Nanay Elena, nangingilid ang luha sa mga mata. Anak, hindi na iyan na kailangan. Kailangan, Nay, nararapat kang magkaroon ng espasyo na teritoryo mo kung saan ikaw ang masusunod, kung saan ikaw ang magdedesisyon sa lahat. At Inday, gusto ko ring iparenovate ang kwarto mo. Palalakihin natin ang espasyo, maglalagay ng sariling banyo at gagawa ng maliit na sala kung saan pwedeng tumambay ang mga anak mo kapag binibisita kanila. Gusto kong maramdaman mo na tahanan mo ito talaga, hindi lang bilang isang taong nagtatrabaho rito. Itinakip ni Aling Inday ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, sinusubukang pigilan ang mga luhang umaagos na. Sir Mateo, hindi ko po deserve ang lahat ng ito. Tumayo si Mateo at lumapit sa kanya. Lumuhod sa tabi ng kanyang upuan. Deserve mo ito at higit pa, Inday. Nararapat ka sa dignidad, komportable at pagkilala. Hindi ka lang empleyado, pamilya ka, at oras na para ipakita ko iyon sa konkretong paraan, hindi lang sa mga salita. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Mateo ang sarili sa proyekto ng renovation nang may dedikasyong ikinagulat maging ni Atedjure Efren, ang kanyang abogado, na naging malapit na ring kaibigan sa buong panahong iyon ng gulo. Kumuha siya ng isang arkitektong espesyalista sa residential interior design, isang babaeng nagngangalang Victoria na may sensitibong paningin sa paggawa ng mga espasyo bilang emosyonal na kanlungan. Isang buong hapon ang ginugol ni Victoria sa pakikipag-usap kay Nanay Elena at Aling Inday, nagtatanong ng mga bagay na higit pa sa mga kulay at muebles. Gusto niyang intindihin kung sino sila, ano ang nagpapasaya sa kanila, ano ang kanilang mga lihim na pangarap at paano nila iniisip ang isang perpektong espasyo. Pagkatapos ay gumawa siya ng mga disenyo na mga larawan ng kanilang mga personalidad. Para kay Nanay Elena, isang intimong library
na may mga kulay ng berde at madilim na kahoy, malambot na liwanag at isang reading chair na madiskarteng nakapwesto malapit sa bintana. Para kay Aling Inday, isang malawak na kwarto na may mga maliwanag at masayang kulay, maraming storage space, isang modernong banyo at isang maliit na salang pinalamutian ng mga litrato ng kanyang pamilya. Tumagal ang renovation ng 6 na linggo. Sa panahong iyon, ang kondo ay naging isang kontroladong construction site. May mga trabahador na pumapasok at lumalabas, tunog ng mga drill at martilyo at amoy ng pintura at barnis. Ngunit walang nagreklamo, may pakiramdam ng pananabik sa paligid, isang pakiramdam na may mahalagang bagay na itinatayo, isang bagay na higit pa sa mga pader at muwebles. Binantayan ni Mateo ang bawat yugto ng gawa ng may atensyon. Gusto niyang maging perpekto ang lahat, hindi dahil sa walang kabuluhang perpeksyunismo, kundi dahil ang bawat detalye ay kumakatawan sa respeto, pagkalinga at pag-ibig na naging totoo. Siya mismo ang pumili ng kulay ng mga pader sa kwarto ni Aling Inday, isang malambot na asul na nabanggit nitong gusto niya. Tumulong siya sa pagkakabit ng mga bookshelf sa library ni Nanay Elena. Tinitiyak na nasa tamang taas ang mga ito para hindi na ito kailangang maghirap para maabot ang mga libro. Ang bawat maliit na kilos ay isang paraan ng pagbabayad sala ng pagpapakita sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon na nagbago na siya, na naroon siya at nakakakita siya. Sa araw na natapos ang renovation, nag-organisa si Mateo ng isang maliit na inaugurasyon para lang sa kanilang tatlo. Naghanda siya ng espesyal na hapunan, nagsindi ng mga kandila at nagpatugtog ng malambot na musika. At pagkatapos ay inanyayahan niya si Nanay Elena at Aling Inday para makita ang kanilang mga bagong espasyo. Ang naging reaksyon ni Nanay Elena ay tahimik, ngunit may malalim na emosyon. Pumasok ito sa library na kanya na ngayon, hinaplos ang mga likod ng mga librong nakaayos na sa mga bookshelf na upo sa reading chair na malapit sa bintana at tumingin sa paligid na may mga matang kumikinang sa mga luhang pinipigilan. Napakaganda anak, eksaktong-eksakto sa pinangarap ko. Lumuhod si Mateo sa tabi ng kanyang upuan. Ang espasyong ito ay sa iyo, ganap na sa iyo. Dito, ikaw ang masusunod, ikaw ang magdedesisyon, ikaw ang reyna. At wala nang sino man kahit kailan ang kukuha nito sa iyo. Si Aling Inday naman ay hindi napigilan ang mga luha nang makita ang kanyang bagong kwarto. Dahan-dahan siyang naglakad, hinahawakan ang bawat muwebles, binubuksan at isinasara ang mga pinto ng sariling banyo, nauupo sa bagong kama at tumitingin sa maliit na sofa sa sala kung saan pwedeng maupo ang kanyang mga anak kapag binibisita siya. Higit pa ito sa isang kwarto, ito ay dignidad na isinalin sa square meters, ito ay pagkilala na naging totoo sa semento at pintura. Sir Mateo, wala po akong masabi, wala pang gumawa ng ganito para sa akin, wala pang nakakita sa akin sa ganitong paraan. Niyakap ni Mateo si Aling Inday, hinahayaan itong umiyak sa kanyang balikat. Nararapat ka namang makita ng ganyan, Inday, at patawad dahil natagalan ako bago ko napagtanto. Sa panahong din iyon, nagsimulang pag-isipan muli ni Mateo ang kanyang sariling profesional na buhay. Patuloy pa rin niyang pinapatakbo ang kanyang kumpanya, ngunit napagtanto niyang pwede naman siyang mag-delegate ng higit pa, magtiwala sa kanyang team at bawasan ang pagiging obsessed sa kontrol. Nagsimula siyang magtrabaho ng mas kaunting oras, tumanggi sa mga hindi kinakailangang biyahe at inuna ang mga sandali sa bahay. At nakakagulat, hindi naman gumuho ang kumpanya. Sa halip, tila mas naging maayos ang takbo nito dahil gumagawa siya ng mas balanseng desisyon, hindi pa bigla-bigla at mas pinag-iisipan. Sa isang meeting kasama ang kanyang mga manager, may ginawa si Mateo na hindi pa niya nagagawa noon. Ibinahagi niya ang kanyang kwento, ikinuwento niya ang tungkol sa pagkakamaling muntik na niyang magawa, tungkol sa pagkabulag na muntik ng sumira sa kanyang pamilya at tungkol sa mga aral na natutunan niya. Ang ilan ay nagulat, ang iba naman ay naantig, ngunit lahat ay naintindihan ang mensahe. Ang tagumpay sa trabaho na walang balanseng personal na buhay ay isang bomba na sasabog din. At ayaw ni Mateo na maranasan ng sinumang miyembro ng kanyang team ang pinagdaanan niya. Nagpatupad siya ng mga pagbabago sa kumpanya. Flexible hours para sa mga may maliliit na anak o matatandang magulang. Paid leaves para sa mga kailangang mag-alaga sa pamilya. Malinaw na mga pulisiya laban sa sobrang overtime. At ang pinakamahalaga, gumawa siya ng kultura kung saan ang pagsasalita tungkol sa mga personal na paghihirap ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng pagiging tao. Hindi bumaba ang productivity. Sa halip tumaas pa ito.
Dahil ang mga taong nararamdamang inaalagaan sila ay mas mahusay magtrabaho, mas may focus at mas may katapatan. Isa sa kanyang mga manager, isang lalaking nagngangalang Mang Ambo, ang lumapit kay Mateo ilang linggo pagkatapos ng mga pagbabago. Pwede po ba akong makipag-usap sa inyo ng sarilinan? Siyempre, Ambo, kahit kailan, naupo sila sa bakanting meeting room. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng ipinatupad nyo. Ang nanay ko po ay may sakit, may Alzheimer, sa maagang yugto. At pinapatay ko po ang sarili ko sa pagsusubok na pagsabayin ang trabaho at ang pag-aalaga sa kanya. Uuwi po akong pagod na pagod, walang pasensya at nakikipag-away sa asawa ko. Malapit na po akong bumigay. Pero ngayon, dahil sa flexible hours, nadadala ko na po siya sa mga check-up, mas nakakasama ko siya nang hindi ako nakonsensya sa trabaho. Hindi niyo po inakala kung gaano kalaki ang binago nito sa buhay ko. Inilagay ni Mateo ang kamay sa balikat ni Mang Ambo. Inakala ko, Ambo, dahil dumaan din ako sa katulad niyan at natutunan ko na ang pag-aalaga sa mga taong mahal natin ay hindi luho. Pangangailangan ito ang nagpapanatili sa atin na maging tao. Ang pag-uusap na yon ang nagpatunay kay Mateo na nasa tamang daan siya, na ang mga pagbabagong ginawa niya sa kanyang personal na buhay ay maaari at dapat ding umabot sa kanyang profesional na buhay, na ang pagiging mabuting leader ay nangangahulugan ng pag-aalaga hindi lamang sa mga resulta, kundi sa mga taong gumagawa ng mga resultang iyon. Isang gabi, habang naghahapunan sa bahay, may binanggit si Nanay Elena na nanatiling umaalingaw-ngaw sa isip ni Mateo sa loob ng maraming araw. Alam mo anak, iniisip ko ang buong sitwasyong ito at napagtanto ko na baka si Bianca ang naging instrumento ng isang mas malaking bagay. Hindi ko binibigyang katwiran ang ginawa niya, hinding-hindi, pero kung wala sa mga ito ang nangyari, nagbago ka kaya? Magkakaroon kaya tayo ng mga ganitong pag-uusap? Magiging ganito kaya tayo kasolid bilang pamilya? Dahan-dahang ngumuya si Mateo, iniisip ang tanong. Malamang ay hindi, Nay. Bulag ako noon, Nay. Ganap na bulag. Namumuhay sa automatic, akala ko tama na ang ginagawa ko dahil lang nagbabayad ako ng mga bills at sinisiguro ang material na ginhawa. Pero pinababayaan ko na ang pinaka-importante, presensya, atensyon, tunay na pagmamahal, si Aling Inday na kadalasang nananatiling tahimik sa mga malalalim na usapan ay nagpa siyang sumali. Sir Mateo, pwede po bang magsabi ng isang bagay na kanina ko pa iniisip? Siyempre, Inday, kahit kailan. Sa tingin ko po, maraming pamilya ang nabubuhay sa paraang nabubuhay kayo noon. Mga taong nakatira sa iisang bahay, pero hindi talaga namumuhay ng magkakasama. Bawat isa ay nasa sariling mundo, walang tunay na koneksyon. At minsan, kailangan ng isang malaking krisis para magising tayo. Nagdala si Ma'am Bianca ng bagyo, pero pagkatapos ng bagyo, dumating ang linaw, dumating ang katotohanan. Ang mga salita ni Aling Inday ay may simpleng karunungan ngunit malalim. Napagtanto ni Mateo na tama ito. Ilang pamilya ba ang nabubuhay ng eksaktong ganoon? Naghahati sa bubong pero hindi sa buhay. Naghahati sa espasyo pero hindi sa pag-iral. At ilang tao ba ang nagigising na lang kapag huli na ang lahat? Doon isinilang ang ideya. Nakikipag-usap siya kay Ateo Josefren isang hapon, nagkakape sa isang panaderya sa lugar ng kaswal na mabanggit ng abogado na may hinahawakan siyang kaso ng isang matandang babae na sa pilitang inilagay sa asilo ng kanyang pamilya laban sa kanyang gusto dahil gustong makuha ng mga anak ang kanyang kondo. Madalas bang mangyari iyon? Tanong ni Mateo. Higit pa sa inaakala mo, mga matatandang itinutulak palabas ng sarili nilang bahay, mga kasambahay na pinagsasamantalahan, mga psikolohikal na pang-aabusong nangyayari ng tahimik. Ang pinakamasama ay marami sa mga taong ito ang hindi alam na may mga karapatan sila, hindi alam kung saan hihingi ng tulong at natatakot magreklamo. Paano kung gumawa tayo ng isang bagay para tulungan ang mga taong ito? Napatigil si Ate John Efren na hawak ang tasa sa area. Anong ibig mong sabihin? Isang proyekto, isang organisasyon, isang bagay na mag-aalok ng legal na gabay, psikolohikal na suporta, at isang ligtas na espasyo para sa mga taong dumaranas ng mga sitwasyong katulad ng pinagdaanan ng nanay ko. Isang bagay na magbibigay ng boses sa mga pinatatahimik. Ibinaba ni Ate John Efren ang tasa at yumuko sa ibabaw ng mesa. Mateo, sinasabi mo bang gagawa tayo ng isang NGO? Oo, may resources ako, may kaalaman ka sa batas, pwede tayong bumuo ng isang mahusay na team. Pwede tayong gumawa ng tunay na pagkakaiba. Ang pananabik ay bumalot sa kanilang dalawa.
Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ni Mateo ang kanyang enerhiya sa proyekto na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Nagsaliksik siya, nag-aral ng mga modelo ng mga katulad na organisasyon, nakipag-usap sa mga eksperto sa karapatan ng matatanda at mga karapatan ng manggagawa at tinukoy ang mga pangunahing pangangailangan. At pagkatapos ay nagsimulang buuin ang istruktura ng tatawaging Kalinga sa Pamilya Network. Kumuha siya ng isang maliit ngunit komportabling commercial space sa gitnang bahagi ng Maynila malapit sa MRT-LRT para madaling mapuntahan. Kumuha siya ng 2 abogadong espesyalista sa family law, isang psychologist na may karanasan sa trauma at pang-aabuso, isang social worker at 2 receptionist. Naglagay siya ng isang libreng hotline para sa mga tawag at gumawa ng isang simpleng website na puno ng impormasyon. Ang lahat ay gamit ang sariling pondo nang hindi umaasa sa mga donasyon o panlabas na pondo kahit man lang sa simula. Ang inaugurasyon ay simple lang. Isang maliit na seremonya kasama ang kinuha niyang team, si Ate Onier Efren, Nanay Elena, Aling Inday at ilang malalapit na kaibigan. Nagbigay si Mateo ng isang maikling talumpati na emosyonal. Ang proyektong ito ay isinilang mula sa isang personal na sakit na naging layunin. Isinilang mula sa kahihiyan ng hindi pagkita sa nangyayari sa sarili kong bahay. Isinilang mula sa kagustuhang gawing aral ang pagkakamali, paningin, ang pagkabulag at presensya ang kawalan, ang kalinga. Sa pamilya ay narito para magbigay ng boses sa mga pinatatahimik, para mag-alok ng dignidad sa mga ipinapahiya at para ipakita na walang sinuman ang nag-iisa, na walang kailangang matulog sa bench sa parke dahil pinalaya sa sariling bahay, na walang kailangang tumanggap ng pang-aabuso bilang normal. Agad ang naging epekto nito. Sa unang linggo pa lang, nakatanggap na sila ng 43 tawag. Mga taong desperado, nagkukwento ng mga tahimik na paghihirap, humihingi ng tulong at naghahanap ng gabay. Hindi kayang asikasuhin ni Mateo ang lahat ng personal, ngunit gumugugol siya ng kahit 3 hapon kada linggo sa center. Nakikipag-usap sa mga dumarating, nakikinig sa mga kwento at nag-aalok ng kalinga. Bawat kwentong naririnig niya ay parang pagtingin sa isang baluktot na salamin. Mga inang itinuturing na pabigat ng sariling mga anak, mga kasambahay na pinagsasamantalahan, nagtatrabaho ng 16 na oras sa isang araw, nang walang day off, nang walang dignidad, mga matatandang ninanakawan ng ipon ng sariling pamilya, mga psikolohikal na pang-aabusong nakabalat kayo bilang pag-aalaga, at napagtatanto ni Mateo na ang kanyang kwento ay hindi isang exception. Isa lamang ito sa libu-libo. Isang buwan matapos ang inaugurasyon ng Kalinga sa Pamilya, nasa opisina si Mateo at nire-repaso ang ilang kaso nang tumawag ang receptionist sa kanyang silid. Sir Mateo, may isang tao po rito na gustong makipag-usap sa inyo, sabi niya ay personal po ito, ang pangalan niya ay Bianca. Tumigil ang tibok ng puso ni Mateo sandali. Bianca, pagkatapos ng 4 na buwan, nang walang anumang kontak, naroon siya. Sa isang sandali, naisip niyang tanggihan ang pagkikita. Ngunit may kung ano sa loob niya, marahil ay kuryosidad, marahil ay ang pangangailangan para sa isang formal na katapusan ang nagtulak sa kanya na pumayag. Sige, papasukin mo siya. Bumukas ang pinto at pumasok si Bianca. Halos hindi siya nakilala ni Mateo. Mas maikli na ang buhok nito at ang kulay ay natural na. Nakasuot siya ng mga simpleng damit. Walang mga mamahaling brand na dati niyang ipinagmamalaki. Mas payat siya, may malalim na eye bags, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang kayabangan noon. Ito ay isang bagay na tila kababa ang loob na hinaluan ng kahihiyan. Hi Mateo, hi Bianca, maupo ka please. Naupo siya sa upuan. Sa harap ng mesa nito, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na bag. Alam kong hindi mo inaasahang makita ako at naiintindihan ko kung gusto mong paalisin ako. Pero kailangan kong pumunta rito. Kailangan kitang makausap. Tumango lang si Mateo, naghihintay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nag-collapse ako, ganap. Nawalan ako ng mga kaibigan, nawalan ng kredibilidad, at nawala ang imaheng binuo ko. Noong una, sinisi kita, sinisi ko ang nanay mo, sinisi ko ang buong mundo. Pero may boses sa loob ko, maliit pero pilit, na nagsasabing ako ang problema. Kaya pumunta ako sa probinsya, sa bahay ng isang tita ko sa Dagupan. Tumanggap ako ng simpleng trabaho sa isang tindahan ng damit at nagsimula akong mag-therapy 2 beses sa isang linggo. Bawat linggo, tumigil siya, humihinga ng malalim.
At napakahirap niyon, Mateo, ang tumingin sa salamin ng totoo, walang filter, walang dahilan, ang kilalanin na mayroon akong mapanirang pattern, na palagi akong mapag-utos, mapanmamanipula, at kailangan ko laging ako ang sentro ng lahat. Na sinumang makita ko bilang banta, inaalis ko, hindi pisikal kundi emosyonal, sa pamamagitan ng pag-iisa sa kanila, pagpapahiya at pagtatabi, at ginawa ko yon sa buong buhay ko nang hindi ko napapansin. O mas malala pa, napapansin ko pero nagpapanggap akong normal lang iyon. Tahimik na nakikinig si Mateo, bahagi sa kanya ang nagagalit pa rin, naaalala pa rin ang kanyang inang natutulog sa bench na iyon. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging lumago nitong mga buwan, ay nakakaramdam ng awa. Dahil naintindihan niya na walang ipinanganak na masama. Ang kasamaan ay nabubuo, bawat layer, bawat sugat. Bakit ka pumunta rito, Bianca? Dahil nang malaman ko ang tungkol sa proyekto mo, ang kalinga sa pamilya, naintindihan ko na ginawa mong mabuti ang sakit na yon. At gusto ko ring gawin iyon. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi patas sa panig ko na asahan iyon. Pero gusto kong malaman mo na sinusubukan kong magbago, na kinikilala ko ang ginawa ko, na humihingi ako ng paumanhin ng buong puso. Tumayo si Mateo at lumakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang lungsod sa ibaba. Bianca, hindi ko alam kung kaya nakitang patawarin ngayon. Mangangailangan iyon ng panahon. Siguro mga taon, siguro hindi ito mangyayari ng ganap, pero kinikilala ko ang lakas ng loob mo na pumunta rito, na aminin ang responsibilidad at humingi ng tulong. At sana ay magpatuloy kasadaang iyan para sa sarili mo, hindi para sa akin. Tumango ito, pinupunasan ang mga tahimik na luha. Pwede ba akong humingi ng isang pabor? Depende. Yakapin mo ang nanay mo para sa akin at sabihin mo kay Aling Inday na humihingi ako ng paumanhin. Hindi nila kailangang patawarin ako. Pero kailangan nilang malaman na kinikilala ko ang masamang idinulot ko. Humarap si Mateo para tingnan siya. Ipaparating ko ang mensahe. Tumayo si Bianca para umalis. Sa pinto, lumingon ito sa huling pagkakataon. Ang ginagawa mo rito sa proyektong ito ay napakaganda. At sa tingin ko sa loob-loob mo, ikaw talaga ang taong iyon. Naligaw ka lang, gaya ko rin. Ang pagkakaiba ay nahanap mo ang daan pabalik. Ako, hinahanap ko pa rin. At pagkatapos ay lumabas na siya, iniwan si Mateo na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, ikinuwento niya kay Nanay Elena at Aling Inday ang pagbisita ni Bianca. Tahimik na nakinig ang dalawa hanggang sa huli. At anong naramdaman mo? Tanong ni Nanay Elena. Nalilito, malungkot, pero sa kakaibang paraan may pag-asa rin. Pag-asa na ang mga tao ay kayang magbago kahit na tila imposible. Dahan-dahang umiling si Aling Inday. Hindi ko po alam kung kaya ko siyang patawarin, Sir Mateo, pero sana ay mahanap niya ang kapayapaan dahil tanging ang taong may kapayapaan sa sarili ang humihinto sa paggawa ng masama sa iba. Ang mga salita ni Aling Inday ay may lalim na tumimo kay Mateo ng husto. Yun na yun. Yun mismo yun. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad dahil sa moral na obligasyon o dahil sa kadakilaan ng loob. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang mga taong nasaktan ay nananakit din ng ibang tao at ang tanging paraan para maputol ang siklong iyon ay sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga sugat. Ang mga sumunod na buwan ay panahon ng matinding paglago. Ang kalinga sa pamilya ay nakakuha ng atensyon sa lokal na media. Nagsimulang iulat ng mga journalist ang mga kwento ng mga taong natulungan ng organisasyon. Isang 82 taong gulang na lola na nabawi ang kanyang bahay pagkatapos subukan ng mga anak na pilitin siyang pumirma sa isang power of attorney. Isang kasambahay na nagawang irregular ang kanyang mga karapatan pagkatapos ng 15 taon ng pagsasamantala. Isang matanda na nakahanap ng pansamantalang tirahan pagkatapos palayasin sa bahay ng kanyang manugang. Bawat kwento ay isang tagumpay, maliit man siguro ngunit makabuluhan. Nagsimula na ring magbigay ng mga talk si Mateo sa mga paaralan, kumpanya at NGO. Lahat ay gustong makinig tungkol sa kamalayan sa pamilya, presensya, pag-aalaga sa mga matatanda at pagpapahalaga sa mga kasambahay. At sa bawat talk, ikinukwento niya ang kanyang kwento nang hindi itinatago ang mga pagkakamali, nang hindi binabawasan ang sakit at nang hindi ginagawa ang sarili na bayani. Isa lamang siyang lalaki na muntik nang makagawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay at nagising sa tamang panahon. Pagkatapos ng isa sa mga talk na iyon, sa isang punong-punong auditorium sa isang universidad, may isang dalaga na lumapit sa kanya. Marahil ay nasa 20 anyos na ito at may mga luha sa mga mata. Ang pangalan ko po ay Carol.
Ang lola ko po ay nakatira sa amin. At pagkatapos marinig ang kwento nyo, napagtanto ko na ginagawa ng nanay ko ang eksaktong ginawa ng babaeng iyon sa nanay nyo. Maliliit na pagpapahiya, pagtatabi at mga masasamang komento. At hindi ko po iyon napapansin noon o mas malala pa napapansin ko pero nagpapanggap akong normal lang. Pero ngayon nakikita ko na. At babaguhin ko iyon. Hinawakan ni Mateo ang kamay ng dalaga. Binabago muna iyon dahil lang napagtanto mo na ito. Ngayon, maging boses ka na kailangan ng lola mo. Huwag mo siyang hayaang dumanas niyan ng mag-isa. Ang pasasalamat sa mga mata ni Carol ay sapat na para malaman ni Mateo na nasa tamang daan siya. Isang taon pagkatapos ng umagang iyon sa Ayala Triangle Gardens, nag-organisa si Mateo ng isang maliit na event sa Kalinga sa Pamilya, isang taon ng mga aktibidad, higit sa 1,200 tao ang natulungan, daan-daang mga kaso ang naresolba at mga buhay ang nabago. Inanyayahan niya ang lahat ng mga natulungan ng organisasyon at napuno ang lugar. Mga tao sa lahat ng edad, lahat ng antas ng buhay, lahat ay may kwento ng sakit na naging bagong simula. Sa panahon ng event, nakiusap si Mateo na magsalita. Sa tabi niya ay si Nanay Elena at Aling Inday, ang dalawang babaeng naging mitsa ng lahat ng pagbabagong iyon. Tumingin siya sa mga tao, nakita ang mga mukhang may marka ng paghihirap, ngunit mayroon ding pag-asa. At naramdaman niyang sa wakas ay naintindihan na niya ang kahulugan ng layunin. Isang taon na ang nakalilipas, natagpuan ko ang aking ina at ang aming kasambahay na si Aling Inday na natutulog sa isang bench sa parke. Pinalaya sila sa bahay ng babaeng papakasalan ko sana. Iyon ang pinakamasama at pinakamabuting araw ng aking buhay. Pinakamasama dahil nakita ko ang resulta ng aking kapabayaan, ng aking kawalan at ng aking pagkabulag. Pinakamabuti dahil nagising ako. At ang paggising ay masakit pero kailangan. Huminto siya sandali, pinipigilan ng emosyon. Ngayon sa pagtingin sa inyong lahat, nakikita ko na hindi tayo nag-iisa, na ang sakit na ibinabahagi ay nagiging kolektibong lakas, na magkakasama tayong makakagawa ng isang lipunan kung saan walang matanda ang itatapon, walang manggagawa ang hindi kikilalanin, at walang tao ang ituturing na mas mababa sa nararapat sa kanila. Bawat kwentong narinig ko sa nakaraang taon ay may itinuro sa akin. Itinuro nito sa akin na ang empathy ay hindi isang pasibong pakiramdam. Ito ay isang aksyon. Ito ay ang pagpiling makita, pagpiling makinig at pagpiling gumawa ng pagkakaiba. Ang palakpakan ay mahaba, emosyonal at puno ng kolektibong pasasalamat. Tumayo ang mga tao, ang ilan ay nagyakapan, ang iba naman ay tahimik na nagpupunas ng luha. Isa itong sandali ng pagdiriwang, ngunit pati na rin ng pagkilala na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Na marami pa, libu-libong tao ang nangangailangan ng tulong at libu-libong mga kwento ang naghihintay na mapakinggan. Pagkatapos ng opisyal na event, maraming tao ang lumapit kay Mateo para makipag-usap ng sarilinan. Isang matandang babae na may maputing buhok at nanginginig na mga kamay ang humawak sa kanyang braso ng mahigpit. Ang pangalan ko ay Rosa. 6 na buwan na ang nakalilipas, inilagay ako ng anak ko sa asilo laban sa gusto ko. Gusto niyang makuha ang kondo ko. Pero tinulungan ako ng Kalinga sa Pamilya. Nagawa nilang baligtarin ang sitwasyon, napatunayan nilang may ganap akong mental capacity at ngayon ay nakabalik na ako sa tahanan ko. Salamat dahil umiiral kayo, salamat dahil hindi kayo sumuko sa mga taong katulad ko. Hinawakan ni Mateo ang mga kamay nito ng may kalinga. Lola Rosa, ang gumawa po ng mahirap na trabaho ay kayo, ipinakita lang po namin ang daan. Ang lakas ng loob ay sa inyo po lahat. Isa pang lalaki, mas bata, ang lumapit din. May mga matang pagod na ngunit determinado. Ako si Ambo. Ang asawa ko ay minamaltrato ang nanay ko sa loob ng maraming taon. Hindi ko yun nakikita dahil laging nasa trabaho. Nang marinig ko ang kwento mo, sa isang talk parang may nagbukas ng ilaw. Umuwi ako sa bahay at talagang nagbigay ako ng atensyon. Nakita ko ang mga maliliit na kalupitan, ang mga masasamang komento at ang sistematikong pagtatabi. Hinarap ko ang asawa ko, nagtakda ako ng mga limitasyon. Nasa therapy kaming mag-asawa ngayon, sinusubukang buuin muli ang relasyon sa malusog na paraan, ngunit may isang bagay na malinaw. Ang nanay ko ay may garantisadong lugar sa pamilya namin. Walang negosasyon. Nang makabalik siya sa bahay ng gabing iyon, natagpuan niya si Nanay Elena sa kanyang personal na library, nagbabasa ng isang libro ng mga tula, sa ilalim ng malambot na liwanag ng lamp na pinili niya para rito.
Nagangat ito ng tingin at ngumiti, ang payapang ngiting iyon ng isang taong sa wakas ay nahanap na ang kanyang lugar sa mundo. Kumusta ang event? Napakaganda, Nay. Emosyonal, transformative. Bawat taong nakausap ko ay may kwento ng pagtatagumpay. At lahat sila ay nagpaalala sa akin kung gaano karami ang nagawa nating itayo ng magkakasama. Maingat nitong isinara ang libro, minamarkahan ang pahina gamit ang isang handmade bookmark na ginawa ni Aling Inday para sa kanya. Anak, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Pinatawad na kita, ganap. Dahil sa hindi mo pagkita nun, dahil sa hindi mo pagiging naroon gaya ng dapat, dahil sa lahat. Dahil narito ka na ngayon at mas mahalaga, nagbago ka na. Hindi ka lang bumalik, nag-evolve ka. Naging mas mabuting lalaki ka, mas may kamalayan at mas tao. At yun ang nagpuno sa akin ng pagmamalaki. Naramdaman ni Mateo ang mga luhang nagsimulang pumatak bago pa man niya namalayan. Lumuhod siya sa tabi ng upuan kung saan nakaupo ang kanyang ina at ipinatong ang kanyang ulo sa kandungan nito tulad ng ginagawa niya nung bata pa siya at kailangan ng kalinga. Hinaplos ni Nanay Elena ang buhok ng kanyang anak sa pandaigdigang kilos ng ina na nagpapakalma, nagpapagaling at nagbibigay ng ginhawa. Takot na takot akong mawala ka, Nay. Takot na takot ako na baka ang kawalan ko ay may nasirang hindi na maayos sa pagitan natin. Walang nasira, anak. Ito ay muling nabuo at ang muling nabuo nating magkasama ay mas matatag kaysa sa kung anong meron noon. Dahil ngayon ay may kamalayan na ito, may intensyon at totoo. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto, sa katahimikan, hinahayaan ang pagmamahal na mas magsalita kaysa sa mga salita. Nang sa wakas ay tumayo si Mateo, mapula ang kanyang mga mata, ngunit mas magaan ang kanyang puso kaysa sa mga nakaraang taon. Maya-maya natagpuan niya si Aling Inday sa kusina, yan naghahanda ng tsaa para sa kanilang tatlo tulad ng naging tradisyon na nila tuwing Biyernes ng gabi. Humuhuni ito ng isang kanta na hindi niya nakilala, ngunit tunog, masaya at may pag-asa. Inday, pwede po ba akong magtanong? Humarap ito, hawak ang mainit pang takure. Siyempre, Sir Mateo, kahit kailan. Masaya ka ba rito? Totoo? Dahil kung mayroon mang bagay na magagawa ko para mas mapabuti ang buhay mo, para mas maging komportable ka at mas mapahalagahan, gusto kong malaman. Ibinaba nito ang takure at lumapit sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa tapat na emosyon. Sir Mateo, hindi pa po ako naging ganito kasaya sa buong buhay ko dahil sa unang pagkakataon, nararamdaman kong nakikita ako, nararamdaman kong pinapahalagahan ako, nararamdaman kong mahal ako, at yun po ay walang katumbas na presyo. Binigyan niyo po ako ng higit pa sa isang magandang kwarto o tamang sweldo, bagamat mahalaga rin po iyon. Binigyan niyo po ako ng dignidad, binigyan niyo po ako ng boses, binigyan niyo po ako ng katiyakan na mahalaga ako at wala na pong mas malaking regalo kaysa doon. Niyakap ni Mateo si Aling Inday, isang mahaba at mahigpit na yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi kayang ipahayag ng mga salita. Nang maghiwalay sila, pareho silang nakangiti sa kabila ng mga luha. At alam niyo po ba kung ano ang mas kamangha-mangha? Pagpapatuloy ni Aling Inday habang isinasali ng tsaa sa mga tasa. Napansin ng mga anak ko ang pagbabago sa akin. Sabi nila ay mas masaya na ako, mas may tiwala sa sarili at mas ako na ang sarili ko at yun ang nagpamulat sa akin kung gaano ako kadilim noon nang hindi ko man lang napapansin. Nasasanay po tayo sa napakaliit na bagay kaya kapag nakatanggap na tayo ng kahit kaunting dignidad parang isa na itong milagro. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw kay Mateo habang silang tatlo ay nauupo sa sala para sabay na magtsaa. Nasasanay sa napakaliit na bagay kaya ang kaunti ay parang milagro. Ilang tao ba ang nabubuhay ng ganoon? Ilang mga Aling Inday sa mundo ang tumatanggap ng mga mumu ng respeto dahil hindi nila kailanman nalaman kung ano ang tunay na mapahalagahan? Ilang mga Nanay Elena ang nakakaramdam ng pagiging invisible sa sarili nilang mga tahanan dahil walang nag-aabalang tunay na makita sila? Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang milyonaryong kontrata na natapos na ni Mateo. Mas mahalaga kaysa sa anumang propesyonal na pagkilala. Dahil iyon ang katibayan na natutunan na niya ang pinakamahalagang aral sa buhay, na ang tagumpay ay hindi sinusukat sa mga materyal na nakamit kundi sa mga koneksyon sa tao. Sa presensya, sa tunay na pag-ibig, sa dignidad na ibinabahagi at habang silang tatlo ay umiinom ng tsaa ng gabing iyon, nag-uusap tungkol sa mga plano para sa hinaharap tungkol sa mga pangarap at pag-asa na pagtanto ni Mateo na ang seremonyang hindi natuloy ay nagbigay daan sa isang bagay na walang katumbas na halaga.
Isang buhay na may intensyon, isang pamilyang binuo sa katotohanan, isang layunin na nagpapabago sa individual na sakit para maging kolektibong paghilom. Ang Metro Manila ay patuloy pa rin sa labas, walang pakialam, magulo at walang humpay. Ngunit sa loob ng kondong iyon, may kapayapaan. Ang kapayapaang hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng tunay na pagmamahal, at iyon ang tanging revolusyon na tunay na mahalaga. Ang tahimik na revolusyong nangyayari kapag pinili nating makita, kapag pinili nating manatili, at kapag pinili nating magmahal ng totoo. Wakas ang kwento, mga minamahal na tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni Mateo, Nanay Elena at Aling Inday ay tumimo ng malalim sa inyong mga puso. Kung kayo ay naantig sa paglalakbay na ito ng muling pagbuo, pagmamahal at katarungan, iwanan ang inyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang pinakatumatak sa inyo sa kwentong ito. Araw-araw, nagdadala kami ng mga ganitong matitinding salaysay na naglalantad sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao at nagpapaisip sa atin tungkol sa ating sariling mga pagpipilian. Inaasahan namin kayo sa susunod na episode para sa isa pang kwentong pupukaw sa inyong mga emosyon.